Kamusta po kayo lahat? Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ito pong muli ang inyong kapatid, si Brother Danny. At sa pagkakataon pong ito, tayo naman ay mag-uusap ng mga bagay-bagay patungkol po sa ating pamilya. Noong nakaraan ay pinag-usapan natin ang patungkol sa disenyo ng Diyos sa pamilya. Na sa kabila ng napakagandang plano at disenyo ng Diyos sa atin, dahil sa kasalanan, pagiging makasarili at katigasan ng ating mga ulo, ay dadaan tayong sigurado sa maraming problema ng buhay. Tingnan nga po ninyong mabuti ang katabi ninyo. Mukha ho bang makasalanan? Mukha ho bang makasarili? Mukha ho bang matigas ang ulo? Sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay patungkol sa problema. Kailangan po nating maintindihan na walang tao o pamilya ang hindi dumaan o hindi dumana sa problema. Ang tanong, ikaw kapatid, marami bang pinagdaan ng problema sa buhay o sa iyong pamilya? Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng maraming problema sa pamilya? Bago po natin ipagpatuloy ang usapan tungkol sa problema, kailangan natin munang maunawaan ang kaibahan ng pagsubok sa problema. Ang pagsubok ay pinahihintulutan ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya. Ang pagsubok, ito'y ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating pagkatao. Ang pagsubok din ay nagiging daan upang lalo tayong maging dependent sa Kanya. At kinakailangan po nating balikan at maalalang muli na ang pamilya ay binubuo ng sinful at imperfect individuals. Dito po makikita natin na halos lahat ng ating problema ay self-inflicted problems. By nature, selfish tayo. By nature, talaga pong matigas ang ating mga ulo. And then, kaya tayo nagkakaroon ng maraming problema, ano po yung mga ibang pinagdaanan natin? Financial problems. Yung iba, dumadaan sa health concerns. Yung iba naman po ay relationship problems. So yun pong finances, yung health, at even relationship, ito po yung kadalasan ng mga problema na pinagdadaanan ng mga tao. So, unahin muna natin yung bakit ba tayo merong problema pagdating sa pera. Kasi po, wala tayong disiplina pagdating sa pera. Bakit natin sinabing wala tayong disiplina pagdating sa pera? Yung iba, kulang na nga ang kita, may pera, gagamitin para sa bisyo, imbis na gamitin para sa pangangailangan ng pamilya. Yung iba naman ho, may pera nga, pinagkakasya lang, bibili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan, tayo po ay, ang tawag doon, maluho. Kaya ho ngayon, nanauso yung online shopping. Maya't maya, tutunog yung Shopee, o kaya bibili ka ng sa Lazada kung wala ka pang available na pera, ikakart mo muna. So ang gagawin mo ngayon, pag nasa cart, natitempt ka maya't maya. Hindi lamang yan. Mangungutang, alam nyo, nakakalungkot. Wala naman akong problemang maghanda. Pero pag nangutang ka upang ipaghanda, handa ka ngayon, utang at problema later. Ang pangungutang ngayon, dahil nakakasanayan mo, eventually, magiging lifestyle mo na ito. Hindi ba't meron tayong kilala ng mga taong wala nang ginawa kung hindi mangutang, pambayad sa utang. At hindi lang yan. Kaya tayo din merong problemang pinansyal kasi tamad ang padre di pamilya or irresponsible. Ngayon naman, yung problema sa kalusugan, ganun din. Kaya tayo merong problema sa kalusugan kasi wala tayong disiplina sa pagkain. Yung iba naman, ang hilig kahit mga bata sa junk food. Yung iba, walang ginawa kung hindi magbisyo. O kaya, wala ka ring disiplina sa katawan, hindi ka nag-e-exercise. So makita natin, yung problema sa pinansyal, self-inflicted. Yung problema din sa health, self-inflicted. At yung iba, bakit nga ba tayo dumadaan sa problema pagdating sa relasyon? Kasi ho, hindi tayo nag-iisip muna ng tama. At lagi tayong nagmamadali, ganun din sa pagpasok sa relasyon. Nagmamadali tayo sa pag-aasawa. Para kang mauubusan ng lalaki, para kang mauubusan ng babae. Ano pa? Hindi na paghandaan financially, hindi na paghandaan emotionally and spiritually. Kagaya po nung pinag-usapan natin, it's very important bago ko pumasok sa relationship, you have to be emotionally matured. Kasi pag hindi,
lagi lang kayong mag-aaway. And you also have to be spiritually mature. The more you grow in Christ, the more mag-grow ang inyong relationship. Ano pa? Wala sa sentro ng ating pamilya ang Panginoon. Kapag hindi Diyos ang nasa sentro at focus ng ating relasyon, talagang no wonder maraming nag-aaway-away at magulong pamilya. Ano pa? Hindi tayo marunong sa pag-aayos ng conflicts biblically. As always, kapag merong hindi pagkakaunawaan, kapag ka nagtatalo, dinadaan or inaayos natin sa sarili nating kapamaraanan o kaya kung ano yung ating mga nakalakihan na practices. Isa pang problema, bakit tayo may problema sa relationship, ay hindi natin alam ang tamang prioridad ng buhay. Hindi natin napaprioritize ang ating pamilya. Ngayon, naiintindihan na natin, kaya marami tayong problema dahil ito ay self-inflicted problems. Ulitin ko po, self-inflicted problems. In other words, kaya tayo namumblema, tayo din po ang merong kagagawan. Now, ang tanong, ano ang natutunan mo sa mensahe patungkol sa problema? Pangalawang tanong, ikaw ba ay dumaan sa malaking problema na maaari mong ibahagi mamaya? Sunod na tanong, sa mga pinagdaanan o pinagdadaanan mo problema, ano sa palagay mo ang naging contribution mo? Kasi as always, lagi nating sinasabi na kaya ako may problema kasi siya. Importante para ma-address, maayos at hindi na maulit, makita mo rin na meron din tayong contribution sa ating mga problema sa buhay. Yun po mga kapatid, ang napakahalaga nating kinakailangang matutunan at aminin na kaya tayo dumadaan sa napakaraming problema ay dahil na rin po sa ating mga kagagawan. Sana po sa ating pong pag-uusap ay meron tayong natutunan. Sabi nga natin, for us to learn is one thing, for us to apply is another thing. Kaya ho, kinakailangan maproseso natin ito ng maayos. Doon po sa mga katanungan na aking binanggit kanina, bago po natin pag-usapan ito, maganda ho, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay muli ninyong pinagsama-sama, matuto at maunawaan kung bakit nga po ba kami dumadaan sa napakaraming problema. Isang katotohanan at ngayon na inaamin namin na kami rin po pala ang may kagagawan sa mga problemang aming pinagdadaanan. At sa aming pong pag-uusap, tulungan mo po kami at gabayan, nawa ay hindi lamang po kami matuto kung hindi mai-apply na namin ang mga bagay na kinakailangan naming umpisahang ipamuhay upang maiwasan na po namin ang mga tinatawag na self-inflicted problems. I pray, Lord, na bigyan mo kami patuloy ng pagpapakumbaba at makita namin, Panginoon, na tunay, apart from you, we can do nothing. We thank you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.